Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko noong 2013 na hanggang ngayon tuwing naaalala ko, naninindig pa rin ang balahibo ko. Graduating kami noon at kailangan namin ng OJT. Ang kurso ko ay HRS, kaya kumuha ako ng OJT sa isang bar. Gabi ang pasok ko, 8 PM hanggang 12 AM sa Monumento. Isang gabi, normal lang na pauwi ako galing sa OJT dahil madaling araw na at wala masyadong jeep. Expected ko na matatagalan ako sa pag-uwi. Nag-sound trip ako at nagsuot ng earphones para malibang. Habang nakikinig ako ng kanta, may dumating na jeep. Sanay akong sumakay sa unahan pero nagalangan ako dahil may tao sa tabi ng driver. Ayoko tumabi kaya pinili ko na lang umupo sa loob. Napansin ko rin na wala itong sakay. Pagpasok ko, umupo ako sa likod ng driver. Mabilis ang takbo ng jeep. Mga bandang 1 AM na siguro. Naisip ko na magbayad na ako. Habang inaabot ko ang bayad, hindi sinasadyang napatingin ako sa salamin na nakaharap sa loob ng jeep at doon ako kinalabutan. Sa pinakadulo ng jeep, may nakaupong babae na nakaputi, mahaba ang buhok at nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakalugoy ang buhok. Para ako naniga sa kinuupuan ko. Malamig ang buong katawan ko. Bigla ko naalala, wala naman talagang tao sa harap ng driver. Napaisip ako, sumakay ako dito sa loob dahil may nakaupo kanina sa unahan. Pero wala akong nakitang sumakay o bumaba. Gusto ko sana bumaba pero malayo pa ang babaan ko. Habang bumibilis ang takbo ng jeep, lalo ko pang naramdaman ang kakaibang lamig sa likod ko. Nagdasal na lang ako sa takot at kaba. Pagkalapit ko sa babaan ko, naglakas loob akong lumingon. Wala na ang babae. Agad akong bumaba ng jeep at naglakad pa uwi. Pagdating sa bahay, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa OJT dahil nilagnat ako. Umabot ng ilang araw ang lagnat. Kinuwento ko ito sa nanay ko at napagpasyahan niyang ipatawas ako. Doon lalo ako natakot sa nalaman ko. Sabi ng albularyo, hindi daw jeep ang nasakyan ko, kundi isa daw itong sasakyang sumusundo sa mga kaluluwa. Ang babaeng nakita ko daw ay iniligtas ako. Kung hindi daw siya nagpakita at hindi ako nagdasal, baka may masamang nangyari sa akin. Sabi pa niya, masama ang driver na yun at kung sa harap daw ako umupo, baka oras ko na raw. Naging mas maingat ako sa pagsakay. Lalo na kapag gabi, tinitingnan ko muna ang mukha ng driver bago sumakay. Hindi ako dati naniniwala sa mga kababalaghan, pero itong gabing ito, hindi ko malilimutan.